Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Merong nakakagulat na revelasyon ng ating kaibigang Pinoy Mystery Channel dahil sa kanyang research nalaman niya kung sino ang nagpoprotekta at nagbigay ng lakas ng loob sa mga magnanakaw sa gobyerno na matataas na opisyalis katulad ng congressman at senador at mga sekretary sa mga departamento, lalo na dyan sa DPWH. Sino nga bang nagbigay ng lakas ng loob sa kanila at sino ang nagprotekta para hindi sila makukulong? Well, dito sa bidyong ito ay atin malalaman. Kaya halina atin na panoorin ang video courtesy ni PMC Pinoy Mystery Channel. Gaarapalang nakawan sa kaban ng bayan. Lumalim ang anomalyang nahukay kamakailan lang hinggil sa pagnanakaw ng pondo ng mga flood control projects ng mga buwayang tauhan ng DPWH, ng mga walang hiyang kontratista at mga kurap na politiko. Bagamat merong lumalabas na ebidensya laban sa mga kakutsaba, maraming netizens na nagsasabi na makulong man yung maliliit na isda, pero mapapawalang sala yung mga nasa itaas. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na may isang makapangyarihang grupo na mas buwaya, mas kurap at mas walang hiya na dahilan bakit hindi nakukulong yung mga gahamang nakapwesto. Binulgar ni Senator Lacson sa kanyang presentation na Flooded Gates of Corruption ang sistema sa mga flood control projects ng ilang mga grupo. Inilahad niya ang mga katagang grid control, reseta, passing through, mga funders, at iba pang salitang naukit sa pader ng katiwalian. Dahil dito, nagtrending sa balitaan ng ilang pangalan ng mga kongresista, mga senador, at lalo na yung mga opisyal ng DPWH at kanilang mga kontratista. Ito mga kababayan, medyo masayang-masaya si Atong ang boss ng mga sabungero dahil sa issue na ito ng mga magnanakaw sa Pilipinas na mismo mga congressman at senador. Dahil sa natatabunan ang kaso ng sabungero dahil sa napakabigat na issue na ito. Well, ang layo-layo ni Atong Ang dito sa mga congressman at senador na ito Si Atong Ang ay isang sindikato lang na negosyante at hindi nagnakaw ng kaban ng bayan. Pero itong mga senador at congressman ay talagang pera natin, pera ng mga taxpayers of the Philippines, mga pera ng ating buwis ang pinagnanakaw ng mga yan. Bilyon-bilyon kahit na sabihin natin yung inyong taxes ay sabihin natin meron lang kayong binabayaran na 40,000 a year. Well, pag ipon-iponin na yan, sabihin natin 100 million Pilipinos ang nagbayad ng tax. Well, bilyon-bilyon na yan mga kababayan. Kaya ito, maganda ang topic ngayon ni PMC kaya binigyan natin to ng reaksyon at sinishare ko sa inyo para malalaman nyo na ang hustisya pala sa Pilipinas ay nabibili ng pera. Well, balik tayo kay PMC. Na yumaman sa pagkupit sa pera ng bayan. May banta na kakasuhan ng economic sabotage sino mang mapatunayang merong sala. Ayon sa marami, sa wakas ay mahuhuli na ang mga magnanakaw sa pamahalaan. Pero hindi lahat ay sangayon. Dahil sa Pilipinas, bihirang makulong ang mga politiko. Bakit nga ba kahit harap-harapan ang pagnanakaw ng ilang gadid na senador at congressmen, bakit napakahirap nilang makulong? Tanong na napakahirap sagutin noon, pero hindi ngayon. Sa maniwala ka o sa hindi, ang sagot ay dahil sa may isa pang grupong kakutsaba sa korupsyon ng bansa na hindi pa napapangalanan. Ito ang grupong nagsisilbing lakas sa loob ng mga magnanakaw sa gobyerno na kahit anong katiwalian ang ilabas sa publiko ay nakakaiwas sila sa matinding gusot. Nagmamanipula at nagmamaniobra ng batas para pumabor sa mga nakapwesto. Ito ay walang iba kung hindi ang grupo ng UDCs corrupti o mga korap na husgado. Ayan, so bakit nga ba nagiging kurap ang mga husgado na yan? Well, dahil yan ay, ang nagtalaga niyan ay si Digong Number 1 kurap na presidente in the Philippines. Ang nagtalaga niyang mga kurap din yan na mga tinatawag na justices
ng Supreme Court. Ilan ba sila diyan? 15. Isa lang ang kay PBBM diyan. Isa lang. Kaya noong magbutuhan para sa impeachment ni BP Sara para ibasura yan, noong nagbutuhan ang taga Supreme Court, ay isa lang ang bumoto na pabor sa impeachment. Yung 14, hindi bumoto. Ayaw nila, gusto nila ibasura. Dahil nga, digong mentality at mga tauhan ni digong yun. Ganon din kay Atong Ang. Mga kaibigan ni Atong Ang yan. Kaya pagdating sa desisyon tungkol kay Atong Ang, ay hindi pa rin makulong yun. Sigurado ako. Ngayon nga, nalulusaw na wala na tayong maririnig. Kahit yung nagdadive na mga PCG, kahit yung DOJ hindi na nagsasalita tungkol sa sabungero. Nawawala na unti-unti na. Kaya mukhang walang mangyayari. So ito yung example kung paano gumalaw ang Supreme Court na yan. Kaya pala ang lakas loob magnakaw nitong mga matataas na ranggo sa gobyerno, congressman at senador. Dahil nga kaibigan nila itong mga ito. Grabe no. The most corrupt, sabi nga ni PMC, ito ang mga pinakabuhaya. At kung may piranha man, sila rin yung mga piranha na napakamasiba. Okay, patuloy tayo sa video ni PMC. Kaila sa marami na may mga nabibiling husgado kung saan may presyo ang pabor na hatol at may halaga ang pagpapawalang sala sa may kayamanan. Kung matatandaan sa kaso ng mga missing sabongero, hindi ba't binanggit din ito ni DOJ Secretary? Ito ang sabi niya. Basta, tandaan nyo ang bigat ng kalaban dito kasi ang pera niyan, nakakapasok yan hanggang even sa judiciary. And that's one thing that we might have to talk to the Chief Justice about. Kasi mabigat ang pera ng isabong. Hindi to basta-basta ang kalaban. Sir, yun nga, nabanggit mo gaano maka-powerful at kayaman yung sinasabi nito ba ng mastermind? Basta yung sinasabi ng mastermind, narinig ko yung kanyang in his own words, kaya natin yan, kahit Supreme Court to, kaya niya. Sinasabi niya, kaya kakausapin natin ng Chief Justice tungkol dito. Such kilalang personality. Maliwanag na aminado pati ang Department of Justice na may mga nasusuhulang husgado sa bansa. Noong taong 2023, binalita sa Inquirer na pinahayag ni Senior Associate Justice Marvic Leonen na meron pa rin korupsyon sa korte. Tapos sa isang pag-aaral ng Cambridge University noong buwan ng Abril taong 2023 sa Justices and Political Loyalties, an empirical investigation of the Supreme Court of the Philippines, napatunayan na nagkakaroon ng sabwata ng mga husgado at ang mga politikong nasa makapangyarihang posisyon. Ibig sabihin lang talaga na ang hustisya sa Pilipinas madalas pumapabor sa makapangyarihan na may kakayahang bilhin ang resulta ng batas. Ayan, matagal na nating alam yan na ang mga mayayaman kapag kalaban mo sa kaso ay ang talagang mananalo. Pero ibang level kasi ito na yaman. Kasi ito yaman to the max, to the utmost. Kasi ito yaman ng mga congressman at mga senador na ang nagbigay ng proteksyon ay Supreme Court. Kaya kung kakasuhan sila, pagdating sa Supreme Court, mapapasura yung kaso. Malulusaw katulad na lamang kay Atong Ang na noong 2018 ay hindi nakulong sa kaso ng sabungero. Pero ngayon, kahit na marami at malakas ang ebidensya laban sa kanya ay mukhang hindi pa rin makukulong si Atong Ang. Mukhang gagamitin niya lahat ang kanyang yaman para lamang hindi makulong. At alam niya na kasi isang tawag niya lang dyan ang kanyang mga kaibigan sa Supreme Court ay ayos na. Di ba mga kababayan? So anong masabi niyo tungkol sa video na ito ni PMC na nagsasabi kung sino ang pinakabuhaya sa gobyerno ng Pilipinas na nasa ibabaw mismo na nagprotektor din sa iba pang mga buhaya na napakarami. Kaya napakalaking buhaya ang nagproteksyon sa napakaraming maliliit na buhaya. So yan ang picture kung titingnan natin mga kababayan. Paki-comment sa ating comment section kung ano ang masasabi nyo tungkol sa issue na ito ng mga magnanakaw sa gobyerno. Sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Napakalaking tulong at maraming salamat sa lahat. Hanggang sa muli. Paalam.